magsimula ka na agad. Matagal ka na ba nagpaplano ng sarili mong negosyo pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makapagsimula dahil maraming gumugulo dyan sa isipan mo. Kaya hanggang ngayon ay plano pa rin ang gusto mong negosyo. Kung gusto mong malaman kung paano ka magsisimula, halika, tapusin mo to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa na entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ako magpatuloy, ito muna ang kwento. Nung malapit nang matapos ang kontrata ko sa UAE, ay nagpaalam na ako sa aking manager na hindi na ako magre-renew ng kontrata dahil gusto kong magsimula ng negosyo. Pinayagan niya naman ako, pero nung nauwi ako dito sa Pilipinas, dahil sa dami ng gumugulo sa isip ko, hindi rin ako nakapagsimulang magnegosyo. Umabot ng ilang buwan ay nagbalik din ako sa UAE para muli magtrabaho. At dahil hindi na nga ako nakapasok doon sa una kong kumpanya, nalipat ako sa isang marketing agency na ang trabaho ay magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Ang una kong naging trabaho doon sa pangalawa kong kumpanya ay merchandiser ng isang telephone brand na sikat noong mga panahon na yon. At lumipas lang ang ilang buwan, ako ay na-promote hanggang sa na-stuck na ako doon sa trabaho doon sa field. Inabot muli ako ng 6 na taon doon, pero noong 2018, nagdesisyon na muli ako na umuwi ng Pilipinas para magsimula ng negosyo. Pero doon sa pagkakataon na yon, ay sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi na ako babalik para magtrabaho muli. Kaya nung umuwi ako dito, wala pa rin akong maisip kung anong negosyo ang pwede kong gawin dahil lahat nga ng nasa isip ko noon ay meron na. Pero dahil nga sa may nagsasabi sa akin na magsimula daw ako ng bakery dahil wala daw masarap na tinapay doon at dahil paubos na rin yung pera ko, yun na lang ang sinimulan ko. Hindi ako umupa ng pwesto dahil yung ibaba ng bahay namin ang ginawa kong tindahan para kako maliit lang ang expenses na kakailanganin or magagamit. Ang binili ko lang ay oven, tray rack. Hindi siya kompleto pero dahil nga nagsisimula pa lang, basta makapag-umpisa lang at dahil susubukan pa lang ay nagsimula na kagad kami. Unang attempt pa lang namin na magbukas ay hindi na kagad naging maayos dahil hindi ko nagustuhan yung timpla ng baker ko kaya ikinancel ko muna yung pagbubukas. So ang nangyari, dahil nga hindi masarap yung recipe niya, ay naghanap ako. Yun yung una kong naging solusyon doon sa unang naging problemang na-encounter ko. At awa naman ng Diyos ay nakahanap ako at nakapagbukas kami. Sumunod na problema, kinakapos kami doon sa oras ng paggawa dahil mano-mano, masyadong mahaba yung oras ng paggawa. So dahil nakaikot naman, nakapagpundar pa unti-unti. Ngayon po, mag-6 na taon na kami. At marami na rin po kaming naipundar, kagaya ng pangalawang oven, roller, mixer, at iba pang gamit. At sa mga susunod pa sigurong panahon ay pinaplano pa namin mag-upgrade kasi may plano rin po kaming mag-expand. Paano ka ba magsisimula kaagad ng sarili mong negosyo? Unang-una, tingnan mo muna kung ano yung strength mo. Kasi sa akin po, wala naman akong alam sa pagbe-bakery. Wala akong alam sa paggawa ng tinapay. Pero alam ko sa sarili ko na kaya kong bumenta. Dahil po, yun ang naging trabaho ko dito sa Pilipinas at yun din yung naging trabaho ko dun sa abroad. So alam ko kaya kong bumenta. So yun na lang po yung pinanghawakan ko na sabi ko nga, pag meron ng tagagawa ng tinapay, ako nang bahalang bumenta. Sumunod, alamin niyo po dapat kung yung sisimulan nyo marami bang competition. Lalo na po dito sa Pilipinas, tabi-tabi po yung mga tindahan o yung mga negosyo na madaling gayahin. So ang nangyari po sa akin noon, dahil maraming nagsasabi na walang masarap na tinapay, doon po ako naghanap ng solusyon. So awa naman po ng Diyos, nung nagsimula ako, pang 15 ako na bakery, ngayon po nasa 5 na lang po kami siguro. Yung 2 po doon yung bagong bukas pa. Sumunod, alamin mo kung ano yung kulang sa serbisyo nila. Kagaya nga po ng nabanggit ko, isa sa mga kulang sa kanila yung sarap ng mga paninda nila at minsan naman hindi po maayos yung nagiging relasyon nila sa mga customer. Actually, hindi naman po perfecto yung pagsiservisyo namin kasi minsan
may mga customer na medyo makukulit at nakakairita minsan. Pero dun po sa customer naming maayos, maayos din po yung relasyon namin sa kanila. Meron lang po talagang minsan na makukulit yung customer, pagod ka na, maaga kang gumigising, late ka nang natutulog, tapos makukulit pa. Kaya dapat alam nyo rin po yung mga kakulangan ng competition nyo para dun kayo makakapag-adjust. Sumunod, huwag ka munang maglabas ng malaking puhunan. Kagaya po nung sa amin, nung nagsimula kami, imbis na umupa kami ng pwesto, i-convert ko muna yung ibaba ng bahay namin sa bakery para masubukan muna kung magkiklik ba o hindi. Pero awa naman ng Diyos, nandito pa rin kami, hindi pa rin kami umuupa at bumibenta naman po kami. Kaya naman po, isa sa naging strategy namin ay ilapit yung presyo dun sa masa para naman po hindi sila ganong mabigatan pagka bumibili sila sa amin. At ang pinaka-importante po sa lahat, kung hindi pa rin kayo makapagsimula, basta mag-execute na lang po kayo at doon nyo na lang po pag-aralan kung ano yung mga kakulangan o yung mga problema na dapat ninyong solusyonan. Kasi kagaya po sa akin, ang inisip ko lang nung una basta kaya akong magbenta. Kung ano yung mga dapat kong malaman, doon ko na lang aalamin at susolusyonan. Hanggang sa ngayon po, pinag-aaralan ko pa yung mga tamang timpla ng tinapay kasi po, pabago-bago ang panahon. Dahil po hindi naman kami high-tech, umaasa lang kami dun sa kung anong meron, pinag-aaralan ko po para kung halimbawa magkaroon po ng mga problema sa susunod, alam po na po kung ano ang dapat kong gawin. Kaya naman po, naniniwala ako na kung hindi ka makapagsimula ng sarili mo negosyo dahil iniisip mo na may kulang pa sa mga plano mo, ay mag-execute ka na kaagad at doon mo na lang aralin kung ano yung mga kailangan mong gawin. Bakit ko ba ito ginagawa? Naging empleyado rin po ako dito sa Pilipinas at nag-OFW ako sa UAE ng 13 years. Pero wala po itong kasiguraduhan na gaganda ang buhay mo pag ikay namasukan. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo sa trabaho, bakit ko ba ito ginagawa? Naging empleyado po ako dito sa Pilipinas at 13 years akong nagtrabaho sa ibang bansa, pero wala pong kasiguraduhan na gaganda ang buhay ko doon sa ibang bansa. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kagaling sa iyong trabaho, ay kulang na kulang pa rin. Kaya samahan ninyo ako na matulungan ang mga taong gusto magsimula at magkaroon ng sariling negosyo. Kailangang ma-guide natin sila para mapaunlad nila ang sarili nilang mga negosyo. Kaya samahan ninyo ako matulungan ang mga gustong magsimula ng kanilang negosyo para ma-guide natin sila at mapaunlad ang mga sarili nilang negosyo. Kaya kung hindi pa ho kayo makapagsimula ng negosyo, ay mag-execute na po kayo kaagad. At doon nyo na lang po pag-aralan kung ano man yung problemang dapat nyong solusyonan. Kanina, nabanggit ko po na mag-execute. Kung meron po kayong gustong malaman or gustong matutunan, mag-comment lang po kayo dito sa page na to or mag-message po kayo sa akin at tutulungan ko po kayo. At sa mga bago pa lang nakakapanood, paki-follow naman po ang aking Facebook page, Billy Rodriguez Yoson, at paki-like and share na rin po. At meron din po akong ginawang community na Filipino Balikbayan International na ang layunin ko po ay matulungan ang mga gustong magsimula ng sariling negosyo. Kung hindi man po kayo balikbayan at gusto nyo magsimula, pwede rin po kayong sumali doon. At sigurado po akong tutulungan ko kayo. At sa ngayon, hindi ko pa lang po siya maasikaso dahil medyo busy pa tayo. Pero haharapin ko po yung page na yan at pwede po tayong magkaroon ng meetup balang araw para ma-guide ko naman po kayo. Lagi niyo pong tatandaan na sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At muli po, ako si Billy Yoson, nakasama ninyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.